Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatali na ang nobya sa kasal. Kaya umano pinatay ang isang senior high student sa sakal. Yan po ang tinitignan motibo sa pagkasawi ng lalaking natagpo ang patay habang nakagapos sa Rizal. Sinampahan ng reklamo ang mga kaanak ng nobya ng biktima na tutol umano sa relasyon ng dalawa. Pero ang mismong nobya hindi pa rin makita. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. October 29, umalis ng bahay ang 16 anyos na grade 11 student na si Ronald John Delgado at nagpaalam na gagawa ng school project kasama ang girlfriend na kanya ring kaklase. Hiniram pa nga niya yung cellphone ko, tapos sabi niya saglit lang daw po siya. Pero umabot ng hating gabi, walang Ronald na umuwi. Tinatawagan namin ang tinatawagan yung cellphone, hindi na nagre-ring, out of coverage area na po. Kinabukasan, October 30, bandang alas 7 ng umaga, natagpo ang patay at nakagapos ang mga kamay ni Ronald sa tabing kalsadang sakop ng Sitio Kalumpit, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Batay sa death certificate, pinatay sa sakalang biktima. Sobrang sakit kaya. Sobrang sakit, ang sakit-sakit. Kasi po nag-iisa kong anak na lalaki yan eh. Kung namatay lang po kasi sa sakit yan, okay lang po. Pero yung ginawa kasi karumal-dumal. Sinakal siya, tapos binugbog po dito, pasa-pasa po yung mukha. Sinadya ng mga pulis at mga kaanak ni Ronald ang bahay ng kasintahan ng biktima para sana magtanong. Pero during our follow-up investigation and operation ay pinunta namin sa bahay, subalit umalis na po sila sa kanilang tahanan. Sarado na po yung bahay nila, nakalak na po. 3 pamilya sila na nakapadlak na. Wala na. 4 na testigo ang nagbigay ng salaysay at batay rito'y nabuo ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen. Ang nakikita po naming motibo dito ay ang pamilya po ay gustong paghiwalayin ang anak nila doon sa biktima po. Ang nakikita pong motibo dito po sa pagpatay sa ating biktima ay galit. Ito pong biktima ay mayroong girlfriend na minor na base po sa salaysay pa rin ng ating mga witnesses, nalaman yung kanyang pakikipagrelasyon sa ating biktima. Ayon sa kwento ng mga testigo sa pulisya at sa pamilya ng biktima, kontra raw sa pag-iibigan ni Ron at kanyang kasintahan ang pamilya nito. Yung babae daw po kasi is naka-arrange marriage na. Parang edad na lang ho ng babae para maibigay na siya dun sa ipapakasal. Bago raw matagpo ang patay si Ronald, nakapag-chat din daw ang girlfriend nito sa kanilang mga kaibigan at ang sinasabi, sunduin daw si Ron sa kanilang bahay dahil may problema. Sabi niya, puntahan nyo dito si Ron kasi nahuli kami ng kuya ko. Sabi niya baka bugbugin. Kanina, inihain na ang reklamong murder laban sa isang grupo ng mga personalidad na umunoy puro kaanak ng kasintahan ng biktima. Sa ngayon sir, meron tayong isang pamilya na sasampa ng demanda. Kung maaari po, hindi muna namin babanggitin po sir ang mga pangalan nila. Kami po ay nananawagan na kung maaari po sana ay sumuko na po kayo sa mga otoridad nang sa ganun po ay mabigyan linaw po ang pangyayari, ang pagkamatay po ng isang batang biktima. Kasama rin sa ipinagharap ng demanda ang kasintahan ng biktima na hindi na rin makita. Dahil po siya ang huling nakasama ng ating biktima, ay ikinoconsider din po siyang POI. Kung mahal mo talaga yung kapatid ko, please sabihin mo na yung totoo. Hindi naman kami magagalit eh. Magpakita ka lang. Gusto lang talaga namin ng hustisya. Pasintabi naman dahil maselan ang susunod naming ibabalita. Hindi lang dinukot kundi binunutan pa raw ng kuko ang mga Chinese POGO workers na nasagip kamakailan sa Bulacan. Ang nadiskubring ginamit ng mga suspect, tinutukan ni June Veneracion. Vice grip pliers, martilyo, mga ordinaryong tools lang kung titignan. Pero sa nakakakilabot na paraan daw ito ginamit base sa nadiskubre ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG.
Kasunod ang pagkakarescue sa 3 Chinese pogo worker sa May Kawayan, Bulacan noong November 10. Meron din tayong hammer and plies, no, na pinambunot ng kuko nitong victim. Ginamitan siya ng plies kasi may na-retrieve kaming plies at may mga dugo na nakakalat doon sa floor. Sabi ng PNP-AKG, ang pag-torture sa mga victim ay karaniwang paraan ng mga Chinese kidnapper para puwersahin ang kanilang mga kamag-anak na magbayad ng ransom. 10,000 USDT o cryptocurrency daw ang ransom demand ng mga suspect. Pinadalhan pa raw ng litrato at video ang mga kamag-anak na nakaposas at piling ang mga biktima. Ito pong isang ginagawa ng mga kidnappers, no, para makapag-demand ng pera. Pinakikita nila na sinasaktan nila ang kanilang mga victims. 2 Chinese kidnapper umano ang naaresto sa rescue operation. Nasampahan na ng reklamong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of firearms. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Inaalam pa kung meron pa silang kasama o kung may kaugnayan sila sa iba pang kidnapping case. Sa record ng PNP-AKG, ang insidente, ang unang Pogo-related kidnapping case ngayong taon, 18 naman noong 2022. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Inilatag ni dating Senadora Laila De Lima ang mga posibleng sunod na hakbang matapos pansamantalang mapalaya dahil pinayagang magpiyansa. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mag-aalas 10 ng umaga kanina, nagpunta si dating Senador Laila De Lima sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag para magpasalamat sa Inang Maria na pinanghugutan niya ng lakas ng loob sa loob ng bilangguan. Pinayuhan mang wag pumunta para sa kanyang seguridad. Nagpumilit daw siya dahil sa isang pangako. Niyakan ko sila. I practically begged and pleaded. Sabi ko, no, I can never ever break my promise to Mama Mary. Every day when I pray to Mama Mary, I always tell her, Mama Mary, tulungan niyo po ako makalaya. Paglabas ko po, promise, bibisitahin ko po kayo. Answered prayer daw ang paggawad sa kanya ng pansamantalang kalayaan matapos payagang makapagpiyansa sa kanyang ikatlo at huling illegal drug case. I feel vindicated. I've been waiting for this. I've been waiting for this moment. Na talaga namang I never lost faith na darating talaga tong moment na ito na mabibindicate ako na talaga namang gawa-gawa lang. Sa labas, naghihintay ang kanyang mga tiga-suporta na kanyang kinamayan at kinausap. Dahil bagong laya lamang matapos ang mahigit 6 na taon sa kulungan, nanibago pa raw ang dating senadora sa pagbalik sa normal na buhay. Hindi nga ako masyado nakatulog, 2 hours lang ata yung tulog ko. Naninibago pa ako. Namimiss ko yung aking detention cell at saka yung mga pusa ko doon. Sa ngayon, gusto daw muna niyang pagtuunan ng pansin ng kanyang pamilya bago niya pag-isipan ang mga susunod niyang hakbang. Isa yan syempre yung pagbalik ko sa law practice and then pagbalik ko rin sa teaching sa law school. But always, whatever would be the next calling, hindi po ako hihinto sa pagtulong ng aking mga core advocacies. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, Nakatutok 24 Oras. Sulyap na kaya ng eleksyon 2025 ang pagbabago ng mga alyansa sa Kamara? Sabi kasi ng isang kongresista, partido ng Pangulo at ng House Speaker ang nakikitang malakas sa susunod na eleksyon. Sa gitna pa rin ang pagkalagas ng mga miyembro ng partido ng dating Pangulo. Tinutukan niya ni Tina Pangaliban Perez. Si Pangulong Bongbong Marcos ang panauhing pandangal sa selebrasyon ng 60th birthday ni House Speaker Martin Romualdez kagabi. Ang Pangulo nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa suportang binigay ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ng kanyang pinsang si Romualdez. And so that the part of the House of Representatives, both houses of Congress, play a critical part for all our aspirations to make life better for every Filipino. And I cannot finish without pointing out that this
very strong message of support could not have been possible without the fine leadership of our speaker, our birthday boy, Speaker Martin Romualdez. And we have seen that this kind of unity is not simple to achieve. And it requires a great deal of work, a great deal of compromise, a great deal of commitment to what we feel is the best path that our country should be taking for a better future. Ang pahayag na yan ng Pangulo nangyari sa gitna ng pagbabago ng mga alyansa sa loob ng Kamara. Sunod-sunod kasing lumipat ang mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa Partido Federal ni Pangulong Marcos at maging sa lakas CMD na pinamumunuan ni Romualdez. Sabi ni PDP Laban Vice President for Mindanao at Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel nang nagbukas ang 19th Congress noong 2022, 65 ang mga kongresistang miyembro ng PDP Laban. Ngayon, 15 na lang sila at posibleng mabawasan pa. If my information is really reliable, I believe na ang maiwan na lang sa PDP, mga 4 to 5 members na lang. As far as Congress is concerned, I'm already weighing my options. Most probably, I will also be transferring to another party. Isa sa mga nakikitang dahilan ni Pimentel sa pagkalas ng mga kongresista sa PDP laban ay ang banat ni Duterte sa Kamara na ito na ang pinakabulok na institusyon. I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties, because they could not anymore reconcile their mandate, their duties and functions as members of the House of Representatives to their duties and functions as members of PDP Laban. Sabi ni Pimentel, sa susunod na eleksyon, ang nakikitang malakas na partido raw ay ang lakas CMD ng Speaker o ang Partido Federal ng Pangulo. Ganon talaga ang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At balikan po natin ang ulat ni Mariz Umali mula sa Amerika, kabilang nga ang seguridad sa pagkain sa mga isusulong ng Pangulo sa pagdalo niya sa APEC Summit doon. Mamaya na po ang lipad niya papunta roon at nakabantay live sa paghahanda sa US si Mariz Umali. Mariz. Vicky, sakto 3:00 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco, sa California. At hanggang sa mga sandaling ito ay may mga nakikita tayo na obserbahan tayo ng mga taga-Public Works and Highways, may mga naglilinis. At sa buong maghapon din ay merong security, partikular na dito sa mga kalsada patungo doon sa pagdarausan ng 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Pagdating naman sa seguridad, kami mismo ay nakaranas ng paghihigpit kahit na dun sa mga lugar na karaniwan naman ay bukas pati sa mga turista. Lalo pang hinigpitan ng seguridad sa Moscone Center sa San Francisco, California, kung saan ikakasa ang 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Kahit kami, nahirapan sa mga limitadong biyahe dahil apektado ng paghihigpit ang ilang transportasyon tulad ng cable cars at marami ring saradong mga kalsada. Kabilang sa mga dadalong leader ng mga member economies ng APEC, si Pangulong Bongbong Marcos na aalis sa Pilipinas ngayong gabi, oras sa Pilipinas. Kasama sa kanyang agenda ang pagsulong sa sustainable at affordable energy pati food security. Tiyak ding makikipagpulong ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika, habang posible naman ang pakikipag one-on-one sa ibang world leaders, bagamat wala pang nakukumpirma. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, bagamat hindi makikipagpulong ang Pangulo kay US President Joe Biden, may request daw mula sa opisina ni US Vice President Kamala Harris para sa isang pulong. 1989 ang itatag ang APEC ng 12 member economies kabilang ang Pilipinas. Bukod sa pagtalakay sa iba't ibang patakaran at issue, nakikinabang ang Pilipinas dahil sa mga ine-export natin sa mga miyembro nito na umabot na sa 21. Kabilang dyan ang Amerika na number 1 sa pinag-e-exporta ng Pilipinas at ang China kung saan naman ang gagaling ang pinakamarami nating import.
Vicky, ito na ang ipangalawang pagkakataon na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Leaders Summit mula nang siya'y manungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Pagkatapos ng kanyang partisipasyon dito sa APEC Summit ay magkakaroon din siya ng mga working visits sa Los Angeles sa California at sa Honolulu sa Hawaii, kung saan makakapulong din ng Pangulo ang ilang mga negosyante at ang Filipino community. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa San Francisco sa California. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ombudsman na mismo ang nagkusa na ibaba ang hiling nilang confidential fund sa 1 milyong piso lang. Aprobado na ng Senado ang mahigit 5 bilyong piso nitong budget. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Is there objection? Hearing none, motion is approved. Mabilis na inaprubahan ng Senado kanina ang 5.4 billion pesos proposed budget ng Office of the Ombudsman. Nagkusa na rin kasi itong ibaba ang hiling nitong confidential fund sa 1 milyong piso na lang mula sa orihinal na 51 million pesos. Well, malaking pasasalamat namin sa Senado na binigyan pansin yung aming budget at hindi na masyadong tinalakay. Mas mababa rin ito sa aktual na budget ngayong taon. Pero kasya ba ito para sa susunod na taon? Yan sinasabi ng mga matatanda, pag mamaluktot ka, pag maiksi ang kumot, di ba? Idaan mo sa pagmamarites, yung mga kaunti-unting mga chismisa natin, kahit na walang kape, nakakapulot ako. I just have to validate that. Pero hindi pa rin pwedeng zero dahil kailangan ng confidential funds para sa investigasyon at surveillance ng mga kaso at reklamong inihahain sa kanila. Saklaw din ito ang gasto sa seguridad ng mga investigador at opisyal ng ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. May pagbabago po sa lagay ng minomonitor nating bagyo kahapon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula kasi sa pagiging tropical depression, humina ito bilang isang low pressure area. Pero patuloy na maghanda dahil inaasahan pa rin papasok yan sa PAR at may tsansa rin na lumakas ulit ito sa mga susunod na araw. Sa pinakahuling datos, namataan ang LPA sa layong 1,565 kilometers ng southeast, silangan ho ng southeastern ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Huwebes o kaya sa Biyernes. Hindi inaalis ang tsansa na ma-develop ulit yan bilang bagyo. At kung sakali, yan din yung magiging bagyong Kabayan. Patuloy ho natin itong tututukan kaya umantabay lang sa updates. Wala pa yung epekto sa anumang bahagi ng bansa pero nagpapaulan naman ang amihan at ang shear line. Yan ang dahilan sa pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon gaya ng Aurora. Sa bayan ng Kasiguran, pinasok ng tubig ang ilang bahay matapos ang halos magdamag na ulan. Binahari ng detour road sa kanilang bayan. Umapaw naman ang bahagi ng ilog sa bayan ng Dilasag kaya naabot ng tubig ang ilang kalsada. May ilang residente na wala nang nagawa kundi tawirin ang lumalakas na agos ng tubig. Posible hong maulit yan bukas lalo na't base sa datos ng Metro Weather, halos maghapon ang ulan bukas sa ilang bahagi ho ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, pati ng Mindoro provinces at Bicol region. May heavy to intense rains kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa Visayas, umaga bukas may ulan na ho sa ilang bahagi ng Aklan, gayon din sa Samar at Leyte provinces. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon pero mas marami nang uulanin sa may western section ng Visayas, pati sa Central Visayas. Sa hapon din inaasahan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang ho dyan ay ang Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya magdoble ingat ang mga residente. Dito naman sa Metro Manila may tsansa rin ng ulan kaya huwag kakalimutang magdala ng payong o kapote kung kailangan ho talagang lumabas ng bahay. Samantala sa mga kapuso nating mangingisda o yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, maalon at delikado maglayag sa ilang bahagi ng Luzon, pati sa ilang baybayin ho ng Visayas. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon.
Hanggang 70 bihag ang posibleng palayain ng grupong Hamas kapalit ng 5 araw na tigil putukan para makaraan ang mga tulong sa Gaza. Samantala, nakatawid na rin sa Egypt mula Gaza ang ilang asawang Palestino ng ilan sa ating mga kababayan. Live mula sa Cairo, Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Mag-alauna-30 ng hapon dito sa Cairo kung saan bumalik muna dito yung team ng Philippine Embassy na halos 1 linggo ring nanatili sa Rafah border crossing para pangasiwaan yung paglikas ng ating mga kababayan mula sa Gaza. Naghintay pa raw sila ng 1 araw sa border kung may Pinoy pang tatawid pero lumalabas na huli na yung grupo ni Mahmoud at Nadia na siyang huling nakatawid sa border noong 1 araw. Kagabi naman lumipad na patungo dyan sa Pilipinas ang bahagi ng pangalawang batch na kinabibilangan ng mga naiwang pamilya mula sa unang grupo ng mga Pinoy na nakatawid ng border. Di pinilusot sa Egypt side ang Rafah border crossing nitong Biyernes kaya nahiwalay sa kanyang Pilipinang asawa at 2 anak ang Palestinian University professor na si Dr. Tarek Abaid. Pero nakalusot siya nitong Sabado kaya muli sila nagkita ng pamilya. Pero nagkahiwalay ulit dahil una nang umuwi sa Pilipinas ang kanyang mag-anak. Ngayong araw siya naman ang uuwi sa Pilipinas. It's a bad experience really. Even my kids, I think they become abnormal. They need some adjustment. Ngayon, excited siya para sa bagong buhay nila ng pamilya sa Pilipinas. Wala na raw siya halos babalikan sa Gaza matapos masira ang tahanan at maging kanyang pinagtuturoang universidad. I love Philippines too much. I feel I belong to the Philippines. Ang pamilya Alabadla naman, bagamat walang kasiguruhan kung saan titira sa Pilipinas, masaya pa rin ligtas na silang buong mag-anak. Nagpapasalamat sila sa mga taga-Philippine Embassy sa Jordan na siyang nag-coordinate ng kanilang paglikas. Lahat sila, hindi ka namin nila pinababayaan lahat kami po. 24 hours na sila ay nagmumonitor po sa amin. Kaya mabuhay ang Pilipinas po. Mga Pinoy mismo na galing una sa Gaza pa ang nakaranas ng epekto ng operasyon ng Israel. Kahit pa mga pinagkukutaan ng mga teroristang Hamas ang umano'y target ng mahigit 4,000 na nitong airstrike. Mga sibilyan naman ang karamihan sa mahigit 11,000 nasawi. Kabilang kasi sa mga napulbos ay mga refugee camps at mga ospital. Kaya ang isang Pinoy medical staff ng Doctors Without Borders na unang nakatawid sa Rafah border crossing, gustong idagdag ang munti niyang boses sa mga nanawagan ng ceasefire o tigil putukan. The situation there is horrible. No access to healthcare because of bombardment of roads, bombardment of ambulances, and including hospitals. I urge everyone, as a collective voice, to continue voice out ceasefire in Gaza and to continue to uphold the humanitarian law. Maging si US President Joe Biden sinabing dapat protektahan ng mga ospital. Lalo't base mismo sa isang video na inilabas ng Israel, may mga senyales nga na may mga bihag nga sa basement ng isang ospital. Sa tala ng Israel, mahigit 200 lahat ng bihag ng Hamas. Handa raw ang Hamas na magpalaya ng hanggang 70 bihag kapalit ang 5 araw na ceasefire. تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70. Sa ngayon, lalo pang kinukulang ang supply sa Gaza kabilang ang tubig at pagkain. Kaya may ilang Palestinong nangangambang baka mauwi na sila sa pagkain ng dahon. Sabi mismo ng United Nations, lives in Gaza are hanging by a thread due to depleting of fuel and medical supplies. Also, access to water and food has become more and more difficult for those remaining. Nagpasa na rin ng resolusyon ng United Nations General Assembly para kondenahin ang paglalagay ng Israel ng mga settlement sa mga itinuturing na teritoryo ng mga Palestino, kabilang sa East Jerusalem at Syrian Golan. Kabilang ang Pilipinas sa 144 na bansang pumabor dyan. 6 naman ang kumontra, kabilang ang Amerika. Ngayong gabi, Emil, oras dito sa Cairo, nakatakda namang lumipad ang 3rd batch ng mga Pinoy patungo dyan sa Pilipinas. 13 sila kasama ang 6 na mga Palestinong kaanak at asawa. May 2 lang na maiiwan dito, ang isang Pilipino at kanyang amang Palestino na may kondisyon sa puso na kailangan munang maghintay ng ilang araw bago payagang makabiyahe. Siyempre, narito rin si Sarah, kanyang anak at yung kanyang ina. Kung matatandaan, siya yung buntis na kabuanan na nang lumikas mula sa Gaza at ngayon nanganak na ng malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang si Joud o Generosity sa salitang Arabic. Isang magandang balita sa gitna ng mga nakakalungkot na balita mula sa Gaza. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nag-uulat mula po sa Cairo, Egypt.
Samantala sa Maynila, nagkagirian ang ilang pulis at relihista na kontra sa anilay genocide sa mga Palestinian. Nauwi sa Tulacan at Girian at mayroon pang nadaganan sa marcha ng mga relihista patungong US Embassy. Kinokondena nila ang anilay nagpapatuloy na malawakang pagpatay ng Israel sa Gaza. Ayon sa grupo, malaki umano ang papel ng Amerika sa anilay humanitarian catastrophe sa Gaza. Wala pang tugon ng US Embassy bagamat may mga nauna ng panawagan ng Amerika para sa humanitarian pause sa gulo. Double goals achieved para sa mag-inang, sabay na tinupad ang kanilang pangarap. Sabay silang gumraduate at sabay ring pumasa sa board exams. Ang like mother, like daughter nilang tagumpay, tinutukan ni Cedric Castillo. Mag-best friend, mag-business partner, at higit sa lahat, mag-ina. Yan ang tandem nina Chat at Pat, may-ari ng butikang ito sa Valenzuela City. Nagtapos sa kursong management si Chat noong 2012 nang pasukin ang negosyo ng pagbubutika. 2017, nagpasya siyang palawakin ang dulong sa industriya at kumuha ng kursong pharmacy. Knowledge is power. So, I think mas maniniwala sa atin yung customers kapag may knowledge ka. 2019 naman, nang sumampa sa kolehiyo ang anak niyang si Pat na kumuha rin ng parehong kurso. Gusto ko po dentistry. Kaso, ayun nga po, parang takot po pala ako sa dugo. Parang nanlulumo ako ganun. So, parang since may butika naman po kami, why not try ko po yung pharmacy course. So, ayun, since para makatulong din po. Bagaman magkaiba ng paaralan, tandem na nagtapos ng pharmacy ang mag-ina. Hanggang nitong Hulyo, magkasama silang nag-review para sa licensure exams. Iniiyakan ko rin po si mami minsan na, hindi ko na po kaya mag-review. Sabi ko nga, baka kahit hindi ako pumasa, siya lang okay na. Sa araw ng exam, dahil pareho ng apelyido, magkalapit sila ng silya. Nagtanong po agad sila, ano niyo po yung nasa likod? Si Seplok din, sabi. Ay, anak ko po. Sir, pinakamatanda ako sa room. Pero yun nga, sabi, ang galing ate, very inspiring naman yan. After po ng exam, tumitingin ako sa kanya. Sabi ko, ang hirap no. So, hindi, nadalian siya. Nitong nakaraang linggo, lumabas ang resulta ng pharmacist licensure exam. Nung nakita ko po dalawang seplok, nanginginig pa rin po ako. Sabi ko, Mami, pasado tayo habang umiiyak. Yan, nag-iyakan talaga kami nun. Hanggang ngayon, pag naalala ko. Ang hirap kasi dahil sa akin lalo na. May business ako, may mga anak ako inaasikaso. Tapos may mother ako na may sakit. Meron ako anak na may autism, so parang lahat po talaga ng difficulties. Kaya payo ng dalawa sa mga gaya nilang may gustong abuting pangarap. Kung may difficulties, di ba, meron tayong mga hardships, hindi yan maglalast forever. Huwag tayong mag-give up. Strive harder. It's okay to cry. It's basta at the end of the day, laban lang po and gawing inspiration po yung family. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Halos 380 million pesos ang katumbas ng tulong na ibibigay ng Japan para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Inanunsyo po yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa First BARM Local Legislative General Assembly sa Davao City. Anya, laman yan ang kasunduang nilagdaan nila ni Japan Prime Minister Kishida Fumio sa pagbisita niya sa bansa kamakailan. Kabilang sa paglalaanan ang construction equipment para sa pag-aayos ng mga kalsada, gayon din ang disaster quick response operation ng rehiyon. Bukod dyan, siniguro rin ng Pangulo na suportado ng kanyang administrasyon ang pagkamit ng self-governance ng BARM. When we are talking to the OIC, when we are talking to Malaysia, when we are talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARM still needs their support. And I have to say to their credit that they have pledged that support and will continue to support BARM. Nasa Pilipinas na ang ilan pa sa mga kababayan nating matagumpay na nakaalis ng Gaza. Nakatutok live si JP Soriano.
JP? Mel, mga kapuso, pasado alas 5 ng hapon na makabalik dito sa Pilipinas sa NAIA Terminal 3 ang mga Filipino nationals at mga asawa nilang Palestino na inilikas mula sa Gaza. At sila nga po, Mel, ang ikatlong batch na inilikas mula sa Gaza dahil nga po sa patuloy na digmaan doon ng Israel at Hamas. Isa nga po sa mga nakabalik ngayon si Revelina Cargolio na unang nakausap ng GMA Integrated News habang nasa Gaza at hindi agad makapunta sa Rafah border crossing dahil walang masakyan. Ngayon, Mel, nakauwi na siya at ang dalawang anak kabilang ang isang person with Down syndrome. Muntik pa silang magpaiwan noon, Mel, dahil ayaw sumama ng anak sa repatriation kung hindi kasama ang asawa nitong Palestino. Pinayagan din yan kalaunan. Kasama rin sa third batch ang Filipino-Palestinian na si Amir na ang inang Pilipina ay narito na ngayon sa Pilipinas. Ayon sa DFA, tutulungan ang lahat ng umuwi na makarating sa mga kaanak nila dito sa Pilipinas bukod pa po ito sa mga tulong pinansyal. Pakinggan natin, Mel, ang mga pahayag ng Pilipinong galing Gaza matapos makabalik ng Pilipinas ngayong araw. Thank you po at nakarating na po kaming mahusay at nakalabas ng Gaza na mahusay at kasama ko ang aking mga pamilya dahil yung sa takot ang nararanasan namin doon po na kahit na gabi hindi kami nakakatulog at tinitira po kami sa gabi po at wala kaming makakain. I'm so happy that we are here in the Philippines, feeling safe. Special thanks to the Philippine Embassy, Cairo team, Amman team. The Palestinian minors, they are Filipinos. They have either children or grandchildren. So they have a right to apply for passports. The spouses, they have been given visas. At Mel, bukas ang ika-4th batch o inaasahang last batch na mga Filipino nationals na ililikas mula sa Gaza, aabot po sa 13 Filipino nationals at 6 na Palestinian spouses ang inaasahan ding darating dito sa Pilipinas. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nagbabalik with a twist ang sikat na Festival of Lights sa Ayala Triangle sa Makati. Silipin natin sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, muli na namang siningdahan ang mga pailaw dito sa Ayala Triangle Gardens. At bukod sa mga pinakaabangang Christmas lights, meron pa raw silang ibang sorpresa na inihanda sa mga bibisita dito. Kaleidoscope of lights in 3, 2, 1. Taon-taon, isa sa mga pinakaabangang tradisyon dito sa Makati, ang Festival of Lights. At kung naging maliwanag ang Christmas season dito noong 2022, asahan daw na mas magiging masaya at mas maliwanag pa ngayong taon. Bukod kasi sa nakaguyang light show, dinagdagan pa ang atraksyon dito. Ilan sa kanila, interactive pa. Ang naturang festival ay may 3 pangunahing atraksyon. Una na nga dyan ang traditional light show na kung tawagin ay Kaleidoscope of Sight, Sound and Light, kung saan tampok ang lighting technology na mappable LED lights maging interactive floor projections. Masdan ang iba't ibang makukulay na imahe sa sahig gaya ng mga butterfly na pwedeng habulabuli ng mga bata. At habang namamangha sa nakikita mga pailaw at visual effects, ikatutuwa pa lalo ang maririnig na Christmas music kabilang ang mga awitin ni Maestro Ryan Cayabyab. Meron pa silang wish upon a light o wishing pond na may interactive screen kung saan pwede mong isulat ang iyong Christmas wish. Hindi naman ay tago ng ilang mga empleyadong dumaraan ng tuwa sa kanilang nakita. Pero mas masero sana kung matanggap na nila ang kanilang 13th month pay anytime soon. Para mas ma-budget ng mas maaga po yung 13th month pay. Mas masaya kapag may pera na. Pero para ma-celebrate na rin po na mas maaga yung pamimili na agad po. Matatanda ang nagpaalala ang Department of Labor and Deployment na dapat maibigay ang 13th month pay ng mga empleyado bago magpasko. Base sa Labor Advisory ng DOLE, December 24 o sa bisperas ng Pasko ang deadline sa pagbibigay niyan. Samantala, Vicky, matutunghayan ang Festival of Lights gabi-gabi yan at inaasahang tatagal hanggang January 14. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.
Mixed emotions ang nararamdaman ni Miss International 1979 Melanie Marquez bago pa man lumipad pa El Salvador para suportahan ang anak na si Michelle D sa Miss Universe. Full support din kay MMD ang kanyang Sparkle family. Yan ang chika ni Katatibayan. Damang-dama na ang Miss Universe fever. Lahat excited sa journey ng ating pambato. Si Miss Universe Philippines 2023 at Sparkle star Michelle Marquez D. Hello, pinaka-excited sa lahat ang #1 supporter at itinuturing na lucky charm ni Michelle, si Miss International 1979 at kanyang mommy na si Melanie Marquez. Bago tumulak pa El Salvador kanina para suportahan ang anak, eksklusibo naming nakapanayam si Melanie. Kinakabahan ako sobra, sabi ko nga na-excite, na hindi ko alam kung ano, parang ako yung sasali. Sabi ko, nung ako kandidata, hindi ako kinabahan. Pero ito, this time, parang sabi ko, stage mother ata ako talaga. I'm just so proud of her kasi she really works so hard. Nakita ko talaga yung ano niya, yung sipag niya, yung dedication niya, focus. May mga bit-bit pang Philippine flag si Melanie para ipamigay sa supporter si Michelle sa El Salvador. I know that you have your own style. I can't tell you exactly what to do. But sabi ko, just be relaxed and meditate through prayers. Ngayon pa lang, labis na ang pasasalamat ni Melanie sa Filipino supporters ni Michelle, lalo't isa si Michelle sa mga nanguna sa Voice for Change online voting. I just want her to know that it's not only me who loves her so much or her dad, but a lot of people loves her because we saw her dedication. Nakikisuporta rin kay Michelle ang kanyang kapwa Sparkle artist. Si Michelle din na nasa isip ni GMA Network Inc. Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez sa kanyang Sparkle started birthday celebration kagabi. Siguro yung birthday wish ko, sana pagpalain si Michelle D dito sa nalalapit na Miss Universe competition. Si Michelle naman, hindi nakakalimot na magpasalamat sa suporta. Bago ang isang beauty event, humanap sila ng BFF na si Miss Thailand Antonia Porcild at nagpasalamat. Thank you so much for making the journey across the world to be here. Hello mga kapuso, see you soon! Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.